Maraming salamat sa mga bossing sa inyong pagpunta. Sa paglulunsad ng bagong produkto ng aming kumpanyang Xiu. Diretso na tayo, tingnan nyo ang pinakabago. Na resulta ng pananaliksik ng aming kumpanya. Ang sistemang Tianqiong. Heto na. Malaking tagumpay na naman si Manager Lin. Siyempre naman, si Manager Lin ang nangangasiwa sa 70% ng mga proyekto ng kumpanya at ang sistemang Tianqiong ay kanyang obra maestra. Yuyu, 10 taon na ang nakalipas, tayo ang magkasamang nagtatag ng kumpanyang Xiu. Sixi, alam kong pagod na pagod ka ngayon. Namumula na ang iyong mga mata sa puyat. Naaawa ako sa iyo, ngunit napakahalaga. Nang bukas na paglulunsad, ikaw lang ang makakapagpabida nito. Kaya mo pa, ha? 10 taon na rin, oras na para magbunga. Magtatagumpay tayo. Ngayon naman, pakisalubong natin ang punong disenyador ng sistemang Tianqiong, si Songi, para sa kanyang mensahe. Bakit si Songi? Ang proyektong ito ay palaging pinangangasiwaan ni Manager Lin, di ba? Isang buwan pa lang siya sa kumpanya. Paano niya nagawa ang ganitong klaseng sistema? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Songi. Ang sistemang Tianqiong ay aking pinaghirapang obra. Magbubukas ito ng isang bagong panahon. Yuyu, bakit? Ibinigay mo ang aking pinaghirapan sa iyong minamahal. Yuyu, ano ba ang nangyayari? Anong-ano ang nangyayari? Ayusin mo na, handa ka ng umakyat sa entablado. Ipaliwanag mo sa lahat ang panloob na istruktura ng sistemang Tianqiong. Ngunit ang sistemang Tianqiong na ito ay talagang akin. Lingxi, alam kong marami kang pinaghirapan para sa sistemang Tianqiong. Ngunit mas makabubuti si Songi. Sa pag-unlad ng kumpanya, ngayon ako ang magpapasya. Ibigay muna sa kanya. Ibigay mo na muna sa kanya, ikakasal na tayo, ha? Teo, 10 taon kong inalagaan ang kumpanya mula sa maliit. Hanggang sa maging kilalang kumpanya, hindi mo man lang binanggit ang pagpapakasal. Ngayon, para sa iyong minamahal. Hindi mo lang kinuha ang aking pinaghirapan, ginawa mo pang kabayaran ang pagpapakasal. Manager Lin, ikaw na ang magpapaliwanag ng istruktura sa entablado. Manager Lin, hindi mo pa ba alam? Sa kanya, ikaw ay laruan lamang na hindi na gusto, samantalang ako, ang kanyang walang hanggang minamahal. Lindsay, umakyat ka na sa entablado. Maraming mga kilalang tao sa industriya ang naghihintay sa'yo. Ipaliwanag mo na ang sistemang Tianqiong. Hindi na kailangan, hindi ko ibibigay ang aking tagumpay. Kay Songi, Ano ang ibig mong sabihin? Magre-resign ka ba? President P, huwag mong payagan. Manager Lin, ang haligi ng teknolohiya ng kumpanya. Lahat ng core program, siya ang gumawa. Nga, hindi pwedeng mawala si Manager Lin. Manager Lin, huwag kang magpadala sa galit. Isang software lang yan, pangalan lang. Ganito ba ang gagawin mo? Mga ito ay mga bigatin sa industriya. Kung iwan mo to, bawas lahat ng performance bonus mo. Teo, sa tingin mo ba mahalaga sa akin yan? Sixi, talagang malaki ang naitulong mo. Sa sistemang ito, siguradong mamangha ang lahat sa conference. Ikaw na ang magiging director. Yuyu, hindi ba sinabi mo pag ready na to? Ako na ang magiging direktor. Sixi, yung pwesto ng director. Ibigay mo na kay Songi. Doktor siya galing abroad, malaki ang maitutulong. Pero Yuyu,
Sixy, mahal mo ko, intindihin mo ako. Pag nag-ipon na ang kumpanya, ibibigay ko sa iyo ang pwesto ng presidente. Tapos magpapakasal tayo. Okay ba? Yitsen, 10 taon, malaki ang naiambag ko. Pero hanggang ngayon, maliit na manager lang ako. Samantalang ang white moonlight mo, 1 buwan pa lang. Direktor na agad. Bilisan nyo, habulin si Manager Lin. Sis, pasensya na, hindi kita sinabihan. Yuyu, matagal ng empleyado si Sisi. Hindi dapat agad-agad kong kinuha ang kanyang gawa. Sis, pasensya na. Songy, hindi mo to kasalanan. Lindsay, ang pagbibigay ng sistemang ito kay Songy ay desisyon ng kumpanya. Kung hindi mo susundin, paano ako? Magpapatakbo sa kumpanya. Peo, 10 taon na. Ngayon ko lang nalaman, ang galing mong magbaliktad. Alam mong ako ang nagdisenyo nito. Pero ibinigay mo kay Songy. Desisyon ng kumpanya? Magaling. Kumakata ka lang. Magaling si Songy at saka. Matanda ka ng empleyado, bigyan mo ng pagkakataon ng baguhan, ano ba? Pagkakataon. Pio, kung ito ang tunay na kakayahan ni Songy, wala akong sasabihin. Pero kung gusto mong gamitin ang white moonlight mo, ang sarili ko para umangat, panaginip lang yan. Etsy, naging director agad ako nang pumasok. Sumunod lang sa arrangement ng kumpanya. Alam kong may galit ka. Normal lang yan, pero... Yuyu, wag mong sirain ang 10 taon ninyong pagsasama ni Etsy. Dahil sa akin. Ye. Hindi ito kasalanan mo, kasalanan ito ni Lindsay. Lindsay, alam kong galit ka, pero hindi ka dapat. Nagkagulo sa ganitong importanteng okasyon. Alam mo, maraming presidente ng partner companies ang nandoon. Ano na lang ang isipin nila sa kumpanya natin? Kung itinuring mo akong kapartido ng kumpanya, hindi mo gagawin yan. 10 taon na. 10 taon na tayong magkasama, hindi ko alam na ganito kalakas. Ang selos mo. Nagsiselos ka lang kay Songy. Nagsiselos ako sa kanya? Nagsiselos ako sa kanya. Siya ay isang magnanakaw ng gawa ng iba. Tama na. Tigilan mo. Ngayon na agad-agad. Pumunta ka roon at magpaliwanag. Pwede kong kalimutan ang lahat. Sige, gusto mong umakyat ako sa entablado, papayag ako. Hindi pwedeng pumunta si Etsy. Ang champion system ay pawis at dugo mo. Paano mo ibibigay kay Songy? Tama, Etsy. Huwag nating payagan siyang magtagumpay. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Lindsay. Maraming salamat sa mga presidente. Sa paglaan ng oras mula sa inyong abalang schedule para dumalo sa aming launch event. Manager Lin, dumalo kami dito dahil sa pangalan mo. Huwag mo kaming bigyan. Tama. Sabihin mo na sa amin ang tungkol sa architecture ng system na ito. Baka hindi ko matugunan ang inyong inaasahan. Dahil sa mga susunod, ako ay magre-resign. Mula sa Xiu Company. Manager Lin, seryoso ka ba? Talagang magre-resign ka sa Chiu. President Pei, dumalo kami dito dahil kay Manager Lin. Sa kanyang magandang reputasyon, ano na ang nangyayari ngayon? Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Mga presidente, pasensya na. Si Lindsay, nagbibiro lang siya sa amin. Malalim ang kanyang pagmamahal sa kumpanya, paano siya magre-resign? Ginoong Zhang, huwag kang umalis. Ginoong Wang, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ay, Ginoong Li. Lindsay, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tumigil ka na, okay lang ba? Hindi ako nagluloko. Seryoso ako sa lahat ng sinabi ko kanina. Sige na. Paumanhin, ako ang nagkamali. Huwag ka nang magalit, okay lang ba? Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa ng wala kang pahintulot.
Ibinigay ang resulta ng iyong trabaho kay Songy. Alam ko, galit na galit ka. Pero si Songy ay bagong direktor. At matagal na rin naming magkaklase. Hindi ko siya mapapahiya sa harap ng lahat. Tama ba? Huwag ka nang magtampo sa akin, okay lang ba? Pwede bang huwag kang mag-resign? Sige na, Ginoong Pei, ako na lang. May asikasuhin pa ako. Huwag ka nang magulo, ha? Bukas, huwag mong kalimutang dumalo ulit sa press conference. Sandali, ibalik mo ang payroll card ko. Ano ang gagawin mo sa payroll card? Iyon ay aking personal na ari-arian. Ay sige, kunin mo na. Na pala, bibigyan kita ng isang araw na bakasyon. Magpahinga kang mabuti. Bukas, maaga kang pumunta para dumalo. Peo, sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Hello, si Xiaolin ba ito? Hello, Ginoong Fang, ako nga ito. Xiaolin, yung program na ginawa mo para sa akin noong nakaraan. Nakuha ko ang kontrata ng Chanyu Group. Gusto kitang pasalamatan ng gusto. Bukas, pipirma kami ng kontrata sa inyong kumpanya. 5 bilyon at ikaw ang itatalaga. Bilang aming technician. Nga pala, hindi pa kita tinatanong. Kamusta ang press conference ngayon? Ginoong Fang, nag-resign ako ngayon. Ano? Hindi ba't ikakasal ka na? Bakit ka nag-resign? Ginoong Fang, mahirap ipaliwanag ang mga nangyari. Ay, yung 5 bilyong kontrata na ito. Kapag nakahanap ka na ng bagong kumpanya, doon na lang tayo pipirma. Sumusunod lang ang aking kontrata sa iyo. CJ, Ginoong Fang, pwede tayong pumirma ng kontrata, pero... Pwede bang ibang paraan ang gawin natin? Sige, Xiaolin, malaking tulong ang ginawa mo para sa aming kumpanya. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Piyu, kung wala naman akong halaga sa iyong puso mula ngayon, wala na rin akong dahilan para magpaiwan. Yi, direktor ka na ngayon. Ito, regalo ko para sa'yo. Yuyu, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Salama. Ati, nagbigay na ng regalo si Kuya P. Wala ka bang ibibigay? Mas mabuti pang maghalikan, halikan na. Yuyu, nakikita mo naman na masigla sila, kaya. Si Kuya P at Eti talagang magkasintahan, pero talagang magkatugma ang dalawa. Magandang araw, G-Pay. Handa na ang birthday party na nireserve ninyo. Handa na ang keke namin. Birthday ba ni Lingxi ngayon? Lingxi, may importanteng business meeting nila sa kumpanya. Kanselahin muna ang birthday party, bawi na lang mamaya. Huwag na tayong tumayo, ako ang bahala ngayon. Lahat, inuman na. Ang galing ni Kuya P. Ati, saan ka nakakita? Ng Kuya P na napakaalaga. Depende sa tadhana, di ba Yu? Lingxi. Mag-enjoy muna kayo, may trabaho pa ako sa kumpanya, aalis na ako. Yu. Eti, bakit biglang umalis si Kuya P? Presidente ng kumpanya si Kuya P. Normal lang na boss siya. Pagkatapos niyang magtrabaho, sasamahan niya tayong uminom. Sige, pero Ati, kailangan mong sabihin sa akin mamaya. Kung paano mo nakuha si Kuya P, syempre, pasok na muna kayo. May tatawagan lang ako sa trabaho. Pupunta ako mamaya. Ah, sige. Lindsay. Hintayin mo ako, akin din si Piyu sa huli. Lingxi, huwag kang magkamali. Kanina lang, nagdiriwang para sa promotion ni Songy. Hindi ba birthday mo? May regalo ako para sa'yo. Sigurado ka ba, ito ang binili mong birthday gift para sa akin? Siyempre, girlfriend kita, para kanino pa ibibili. Size small. Piyu.
Mahigit 10 taon na tayong magkasama. Hindi mo man lang alam ang size ko. O baka naman, para kay Songi talaga ito. Baka sobrang busy ako nitong mga nakaraang araw. Nakalimutan ko, ganito na lang, bukas bibili tayo ng bago. Wag na. Anong ginagawa mo, mahal ito? Okay na, itapon na lang. Basta hindi ka magalit. Lindsay, wala talaga sa amin. Malinis si Boss P. Siyempre, hindi ako magkakamali. Talaga? Hindi ka talaga nagagalit. Ganito na lang, nakikita kong pagod na pagod ka, gawin mo ito. Bibigyan kita ng ilang araw na bakasyon, magpahinga ka ng maayos. Magpasyal-pasyal ka, ang mga bagay sa kumpanya. Ipagkatiwala mo na lang kay Songi. Huwag kang mag-alala. Peyo, gusto mo bang magpahinga ako? O para kay Songi ang landas? Para siya ang humawak sa technical department. Nakita kong pagod na pagod ka, ilang araw kang puyat. Pumayat ka na, okay? CJ, Talaga. pag umalis na ako, lahat ng trabaho sa kumpanya. Kay Songi na. Lindsay, anong ginagawa mo? Hindi ko inaprubahan ang pag-alis mo, bakit ka nag-post sa social media? Ano ba talaga gusto mo, hindi pwedeng pumasok ka lang basta sa kumpanya? At umalis kung kailan mo gusto. Hoy boss, isang gabi na hindi ka pa natutulog. Ano? Tinapos ang kontrata. Tama boss, linarinig kong umalis si Lindsay. Hindi na kami makapatuloy ng kontrata. Hindi naman may problema lang sa turnover ng EA. Hoy. Lindsay. Hoy boss, wang umalis? Anong pag-alis? Magpapakasal na kami ni Lindsay. Nag-away lang kaming magkasintahan. Hoy. Okay lang si Songi. Kasalanan ni Lindsay, nagtatampo lang maghintay kayo. Pupunta ako para uminom. Lindsay. Ano nang meron ka, akala mo pag umalis ka? Hindi na andar ang kumpanya. Umalis ka. Magsisisi ka. Siksi, para sa kalusugan mo talaga, siksi. Kahit gusto mong umalis, mag-reply ka naman, sabihin mo ang dahilan. Huwag tayong magtampuhan, okay? Peyo, kung umuwi ka lang kahit isang beses makikita mo ako. Sayang nagluloko ka para kay Songi. Ikaw mismo ang pumutol sa huling pagkakataon. Lindsay, birthday mo ngayon. Ako ang kasama ni Yu, o tama. Binilhan niya ako ng kwintas na may brilyante sa 6 na gilid. Para ipagdiwang ang promotion ko, talagang dapat kitang pasalamatan. Sa 10 taon mong pagkatrabaho nang walang pahinga, kung hindi, saan kukuha si Yu ng pera para sa akin? Huwag ka nang maghintay. Hindi uwi si Yu ngayong gabi. Peyo, 10 taon akong nagsumikap para sa kumpanya. May milyon-milyon sa sahod ko. Dahil mo akong sinasabihan na magpipili lahat ng pera sa kanila. Sa pag-unlad ng kumpanya, hindi ko inaasahan. Ginamit mo ang pawis at dugo ko para sustentuhan si Songi. Yuyu, bukas darating si Boss Hao. Gusto ko bumili ng bagong damit. Para sa siya. Siksi ah. May problema ang kumpanya ngayon, tipid muna tayo. Ganito na lang. Bigyan kita ng 200, bumili ka na lang ng kahit ano. Ang damit na to 30,000. Bagay na bagay sa'yo. Yu, salamat.
Peyo Songi, kung magtutulungan kayong sumipsip ng dugo ko, huwag kayong magtaka kung singilin ko kayo ng may tubo. Boss Fang, tulong naman. Ay, 5 bilyon. Lindsay, pumunta sa kumpanya. Pwede akong pumunta, perma muna ng resignation. Para sa resignation mo to. Dali, pumunta ka na. CJ, Iyu, dumating na ba siya? Malapit na. Lindsay, haan mong makita mo ng personal ang kumpanya mo. Ang lalaki mo, akin na. Inaanunsyo ko si Director Songi at ang Fang Group. Nagkasundo sa proyektong 5 bilyon palakpakan. Ang galing, 5 bilyon. Peyo, mukhang. Hindi masyadong masaya ang lahat ah. Lindsay, wag mong isipin na hindi aandar ang kumpanya kapag wala ka. Ang kaya mo, mas magaling pang gawin ni Songi. Lindsay, alam kong hindi ka sang-ayon. Pero patunay na mas magaling talaga ako sa'yo. Peyo, hindi mo ba talaga naiisip na yung 5 bilyong proyekto? Ay siya lang ang nakipag-usap. Lindsay, nawawala ka na ba sa sarili mo? Aminin mo na. Naiinggit ka lang, naiinggit ka kay Songi na mas bata. At mas may talento sa'yo. Lindsay, ito ang kakayahan ko. Ang hindi mo nagawa sa 10 taon, nagawa ko sa 1 buwan. You. Huwag mo ring isipin. Mababa ang pinag-aralan ni Manager Lin, makitid ang pangunawa. Huwag mo siyang pansinin, hayaan na lang siyang magtrabaho dito. At matuto sa akin. Narinig mo ba, Lindsay? Aminin mo na, si Songi ay isang overseas returnee na elite. Pagdating sa edukasyon, ilang kaliang lamang niya sa'yo. Mas mataas din ang init niya kaysa sa'yo. At hindi pa niya inisip ang mga nakaraang alitan, pinagbigyan ka pa. 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi ako ang nagtayo ng kumpanya, paano ka naging manager? Binigyan mo ako ng pagkakataon. Sa loob ng 10 taong ito, kung hindi ako nagpupuyat araw-gabi, para tulungan kang mag-develop ng programa ang kumpanya mo. Magkakaroon kaya ng ganitong market value ngayon? Ganoon ba? Eh si Songi, 1 buwan pa lang sa kumpanya. Nakapag-secure na ng 500 milyong kontrata. Ikaw, 10 taon ka na sa kumpanya, anong kontrata ang naibigay mo? Yuyu, huwag mong sabihin sa kanya yan. Pagkatapos ng lahat, si Manager Lin din ay isang matagal ng empleyado ng kumpanya. Ganito na lang, haan nating bumalik siya sa kumpanya. Bibigyan natin siya ng internship contract. Ang sahod, ayon sa standard ng intern. Ang mga programang ay de-develop. Ako ang maglalathala. Ano sa tingin mo? At sa ganitong paraan, magagamit ang aking kakayahan para mas maayos na maturuan si Manager Lin. Sumunod ka sa akin at matuto ng mabuti. Ang career mo, baka magkaroon pa na second win. Narinig mo ba, Lindsay? Si Songi, palagi niyang iniisip ang kapakanan mo. Halika, pirmahan mo na itong kontrata. Sa hinaharap, magtatrabaho ka na sa ilalim ni Songi. Lahat ng mga kontrata ay sa pangalan ni Songi. Pirmahan mo na. Ano na hinihintay mo, pirmahan mo na. Huwag mong isipin na hindi magpapatuloy ang kumpanya kapag wala ka. Kahit wala ka, mas magiging maayos pa ang kumpanya. Lindsay, ano nang ibig mong sabihin? Mabuti ang loob ni Songi, binigyan ka ng pagkakataon. Huwag kang magpakapalad. Itong internship contract, sino mang gustong pumirma, pumirma. Ako, hindi ako pipirma. Ang pagpunta ko dito ngayon ay para mag-asikaso ng aking resignation. Boss P, pirmahan mo na lang para hindi na ako maabala. Sige, gusto mong mag-resign? Talagang hindi ka matututo hanggat hindi ka nasusugatan. Gusto mong mag-resign? Ipagkakaloob ko sa'yo. Ngayon na, umalis ka na.
Kapag iniwan mo ako, anong kumpanya pa ang kukuha sa'yo? Hindi na kailangang alalahanin iyon ni Boss P. Sa halip, ang dapat alalahanin ni Boss P ay ang sarili niya. Ikaw, Boss Fang, dumating ka na rin. Ang tagal naming naghintay sa inyo. Magandang araw, Boss Fang. Ako si Songy, Technical Director ng CU Company. Ang lahat ng pakikipagtulungan sa inyo ay ako ang mamamahala. Xiaolin, maayos ba ang lahat? Tapos na ang lahat. Boss Fang. Ano nang ibig sabihin nito? Walang saysay. President P. Ang Fang Group, ngayon ay narito kami para iterminate ang aming kontrata sa inyo. Termination of contract. President Fang, sa telepono ay sinabi niyong, President P, ang Faults Group ay opisyal na nagpapaalam sa inyong kumpanya na tinatapos na ang lahat ng kontrata. Ang Tianhai Data, mula ngayon, ay ititigil na ang lahat ng kasunduan. At ang Star Entertainment. Mayroon pa kaming dose-dose ng kumpanyang narito para mag-terminate ng kontrata. impossible. President Fang. Sinabi ninyong magre-renew ng kontrata kay Songy. Nakalimutan na ba ninyo? President P. Sa kakayahan ni Songy, magtitiwala ako sa kanya. Totoo, mayroon akong 5 bilyong proyekto. Ngunit iyon ay, dahil kay Xiaolin, ngayong si Xiaolin ay umalis na. May kailangan pa bang pirmahan ang kontratang ito? Ano, ang 5 bilyong kontrata ay dahil kay Atsi. Hindi ba nagmamayabang si Songy na si President Fang ang direktang humiling sa kanyang pumirma? Hindi, Lindsay, pakiusap-kausapin mo si President Fang. Para pumirma siya sa amin. Mag-engage na tayo, hindi magpapakasal na tayo. Hindi ba gusto mo talagang pakasalan ako? Pakiusap-kausapin mo si President Fang. Teo, akala mo ba ngayon? Maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo. Ngunit, kanina lang ay pumirma si President P ng resignation, ako ngayon. Ay hindi na empleyado ng kumpanya. Hindi yon mabibilang. Lindsay, sabihin mo kay President Fang na hindi ka umalis. Sige, sasabihin ko. Lindsay, alam kong hindi mo ako pababayaan. President Fang, nakita ninyo, sinabi ni Lindsay na hindi siya umalis. Gusto ko lang marinig mula kay Xiaolin. Salamat sa mga presidente sa paglaan ng oras para suportahan ako. Ipinapahayag ko, ako si Lindsay. Mula ngayon, hindi na maglilingkod bilang manager ng technical department ng CU Group. President P, dahil si Xiaolin ay personal nang kinumpirma ang kanyang pag-alis, ang termination contract na ito ay dapat nang pirmahan, di ba? President P, huwag pumirma, ito ang mga malalaking kliyente ng kumpanya. Kapag na-terminate, mapuputol ang cash flow ng kumpanya. President P, pakiusap-kausapin mo si Atsi. Ang kumpanyang Lindsay na ito ay aming pangarap ng mahigit 1 dekada. Gusto mo bang ito'y iyong sirain? Ako mismo ang magwawasak nito. Sa loob ng 10 taon, ako ang nagtayo ng daan-daang software para sa kumpanya. Nag-akda ng 12 ng pamumuhunan. Hindi kailanman humingi ng promosyon o dagdag sahod. Ako ba talaga ang sumira nito? O ikaw? Hindi mo ba sinabi na mas magaling si Songy kaysa sa akin? Mula ngayon, mag-resign na rin ako. Ibibigay ko ang entablado sa kanya para magpakita siya. Mas magaling nga siya sa'yo. Ngunit sa karanasan, ikaw pa rin ang mas may kasanayan. Ang kumpanya ay nasa yugto ng pag-unlad. Kailangan ito ang mga tulad mong matagal ng empleyado para magpatakbo. Tama na. Piyu, nang ipapirma mo sa akin ang kontrata sa probationary period, hindi ganyan ang itsura mo. Nakakatawa ka talaga ngayon. Tama na, Lindsay. Akala mo, kung wala si Yu, kung hindi niya itinatag ang kumpanya, sa tingin mo makakaraos ka hanggang ngayon? Sa totoo lang, diploma lang ng kolehiyo ang meron ka. Kung wala si Piyu, wala ang kumpanya, saan ka pupunta? Songy, tumigil ka na. Yu, hindi mo pa ba napapansin? Ngayon ay narito siya para sadyang hamakin tayo. Kontrata lang naman ito. Di pirmahan na natin. Hindi tayo magpapakumbaba kay Lindsay. Ginumbi, huwag mo siyang pakinggan. Kapag na-terminate ang kontrata, wala nang pera ang kumpanya. Ang sahod na yung buwan, hindi na mababayaran. Kung mawala ang mga pangunahing proyekto,
Mahihirapan ang kumpanyang mag-develop ng bago. Kay liit ng pangunawa. Ito ang tinatawag na walang pagbabago kung walang pagkasira. Sa bagong puhunan, mabilis na babalik sa normal ang kumpanya. Yuyu, hindi ka ba naniniwala sa akin? Piyu. Naniniwala ka pa sa sinasabi ni Songi? Sa ganitong paraan, kapag nawala ang bagong pondo. Sa loob ng ilang araw, tuluyang babagsak ang kumpanya. Isang Songi lang, karapat-dapat ba siya sa ganito? Kapuri-puri, Ginoong Pei, talagang determinado. Ngayon, ano pa ang maaari mong ipangbanta sa amin? Isa kang asong ulila. Kapag may bagong pondo ang kumpanya, muling mabubuhay ang kumpanya at ikaw ay isang empleyadong natanggal, walang kumpanyang kukuha sa'yo. Sino ang nagsabing walang kukuha sa kanya? Ang aming kumpanyang Fang. Kasama ang Tianhai at 28 kumpanya, simula ngayon. Bubuo ng bagong kumpanya at inaanyayahan si GNG, Lindsay, na maging Chief Technical Director. 28 kumpanya, si Atsi pa ang technical director. Ang ganda ng offer. Tama, sa tingin ko. Dapat noon pa yan, galing kasi ni Atsi. Impossible. Hindi siya pwedeng magtrabaho. AM? G-Pay, ano po ibig sabihin yan? G-Fang, bilang boss, alam mo ang patakaran. Kahit nakalaya na si Lindsay sa kumpanya, mayroon pa siyang non-compete agreement. Ayon sa kontrata, sa loob ng 2 taon pag-alis ni Lindsay, hindi siya pwedeng magtrabaho sa parehong field, kung hindi, babayaran niya ang penalty. Yuyu, kung handang bayaran ni G-Fang ang penalty, may bagong pondo ang kumpanya. Kung ayaw niya, wala ring pupuntahan si Lindsay, kaya babalik siya sa kumpanya. Ang galing ng plano mo. Lindsay, kahit gusto mong umalis, sasagarin ko ang huling halaga mo. Xiaolin, magkano ang penalty? Ano? Gusto mo ang penalty? Sige, kunin mo ang kontrata ko at ipakita mo sa mga boss. Yuyu, bilisan mo. Kunin mo ang kontrata. Tingnan natin kung handang bayaran ni G-Fang ang napakalaking penalty. Sa loob ng 10 taon ni Atsi, lagas 10 bilyon ang kontratang pinirmahan niya sa kumpanya. Ang penalty, mga ilang milyon siguro. Paano na to? Ang sama talaga ni Songi. Umalis na si Atsi, pinagkakakitaan pa siya. Tigil na sa usapan. Kunin mo ang kontrata. Ano na, Yifang? Ayaw niyo bang bayaran ang penalty? Sa mga tao ni Lindsay, kahit papaano nakapagdala siya ng lagas 10 bilyon sa kumpanya. Ang laki ng penalty, baka hindi siya bayaran ni G-Fang. Non-compete agreement. Kung lalabag, kailangang magbayad ng 20,000 piso. 20,000. Nakakatawa. Bakit 20,000 lang? Napansin mo ba? Sa loob ng 10 taon ko sa kumpanya, ang gamit ko ay yung pinakaunang kontrata pa. AP. Sabi mo ako ang haligi ng kumpanya. Ako ang gumawa ng napakaraming software. Ayaw mo pa akong papirmahin ng bagong kontrata. Sa mga tao ni Atsi, malaki ang naitulong niya sa kumpanya. Pinapirmahan mo siya sa pinakamababang kontrata. Grabe naman ang pang-abuso. GP, yung si Songi, 1 buwan pa lang sa kumpanya, direktor na agad. Gabi ang diskriminasyon. Ginoong Pei, di ko inaasahang gagawin mo ito para sa isang walang kwenta. Samantalang ito ang mga tunay na nagpapaunlad ng kumpanya. Xiaolin, bukas mag-report ka sa opisina. Kung hindi kaya ni Ginoong Pei, ako ang sasagot. Naku, Ginoong Pei, mas mabuti pang pirmahan mo na ang resignation letter. Nagmamadali ako. Lindsay, nagkamali ako. Patawarin mo ako, please. Pasensya na. Pakakasalan kita. Di ba gusto mo akong pakasalan? Magpapakasal na tayo ngayon. PU. Bakit ako ang hinihingan mo? Dapat siya ang lapitan mo. Ako. Isang walang diploma, walang kwentang tao lang. Si Songi mo ang galing sa abroad. Ang tunay na dalubhasa. Siya ang lapitan mo, Director Song. Lindsay, huminto ka. Kung lalabas ka ng pintuang yan, huwag ka nang bumalik. Huwag kang mag-alala, sa buong buhay ko, ayaw ko nang bumalik dito. Lindsay, akala mo ba kapag umalis ka, mawawalan na kami?
Nandito pa si Song Yi. At marami pang iba. Lahat mas magaling sa'yo. Tama. Yuyu, huwag kang mag-alala. Galing ako sa abroad. Kapag nandito ako, may bagong pundo ang kumpanya. Mas magiging maunlad pa ito kaysa noong nandito siya. Sana'y maging matagumpay si Direktor Song at si Ginoong Pei. Yuyu, pasensya na. Ako ang may kasalanan sa nangyari sa kumpanya. Hindi yon kasalanan mo. Kasalanan ni Lindsay. Siya ang gustong umalis. Kung hindi masisira ang mga kontratang ito. Song Yi. Talagang hindi ko alam ang gagawin. Yuyu, maliit na bagay lang to. Hindi to mahirap para sa isang katulad ko. Galing sa abroad. Ano? May ideya ka na? May natanggap akong balita. Ang pinakamayaman sa lungsod, ang pamilya Wen, ay maghahanap ng partner dito. Kailangan lang natin ng interactive system para makakuha ng pondo. Mabubuhay muli ang kumpanya. Pero Ano yung pero? matagal gawin ang software na yon. Wala akong ganoong kahabang panahon. Pero naalala ko, sinabi mo sa akin, parang may ginawa si Lindsay sa computer mo na parehong software. Pwede nating makuha ang source code. Yun. Yun ang resulta ng pananaliksik ni Lindsay. Yuyu, anong panahon na ipagkatanggol mo pa siya? Nasayang niya ang 10 taon mong pagsisikap. Yuyu, isang pagkakataon na lang ang natitira sa atin. Sage. Xiaoling, dumating na ang pagkakataon. Ang pinakamayamang pamilya sa Shancheng, ang pamilya Wen, pupunta sa Jiangshao para maghanap ng partner. Nakakuha ako para sa iyo ng isang internal referral slot. Kung makuha natin ang kontratang ito, ang bagong itinatag nating kumpanya ay tataas ng husto. Ang software na ito ay eksaktong kailangan ng kanilang kumpanya. Lindsay, mali ako, mabuti ako kay Song Yi. Para lang sa kumpanya, siya ay overseas returnee elite. Lahat ay para sa pag-unlad ng kumpanya. Huwag ka nang magalit, okay ba? Kung wala ng pag-ibig, bakit pa magalit? Kung dati, siguradong magagalit ako. Pero ngayon, hindi ako magagalit. Totoo. So hindi ka nagalit? Mag-post ka sa social media, linisin mo. Tapos pirmahan natin ulit ang kontrata. Hindi ba gusto mong pakasalan ako? Magkakaroon tayo ng isa pang anak. Teo, sa tingin mo ba sa puso mo? Lahat ng bagay ay pwedeng ipagpalit? Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Dahil umalis na ako sa kumpanya. Maghiwalay na rin tayo. Hiwalay? Lindsay, ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. 10 taon kitang sinamahan, binigay ko sa iyo ang aking kabataan. Sa loob ng 10 taon, sino ba talaga ang nasa isip mo? Sa 10 taon, ang nasa isip mo ay si Song Yi, di ba? Mga restaurant para sa mag-asawa. Mga mamahaling hotel. Mga luxury shop. Bawat isa ay kasama si Song Yi. Dati, mag-aya man lang manood ng scene, palagi kang may dahilan. Yun pala, ang oras ay binigay mo kay Song Yi. Lindsay, pakinggan mo muna ako. Ginawa ko ito para lang maiwan si Song Yi sa kumpanya. Piyu. Sa iyo. Nakakalungkot talaga. Lindsay, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Kailangan pa bang magsalita ako ng higit pa? Lindsay, kapag lumabas ka sa pintuang ito, huwag ka nang bumalik kailanman. Huwag mong pagsisihan. Nagsisisi ako. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay hindi kita nakilala ng mas maaga.
Lindsay, akala mo ba kapag iniwan mo ako, hindi na ako mabubuhay? Sasabihin ko sa'yo, si Song Yi ay may nahanap na sandigan na. Hindi mo siya kailanman maaabutan. Lindsay, dahil ikaw ay hindi mabait, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magpakabait. Boss Wen, ang software na ito, kumpara sa resulta ng aming team, na naghirap ng kalahating taon, ay higit sa 10 bises na mas magaling. Kapag inilunsad ang software na ito sa merkado, babaguhin nito ang buong industriya. Ang software na ito ay bibilhin ng grupo. Bukod dito, kailangan ko rin ang taong ito. Boss Wen, naimbestigahan na, ang nagpadala ay si Boss Fang ng Fang Group. Pero sinabi ni Boss Fang, siya lang ang tagapamagitan. Kaya't magpatuloy sa pagsisiyasat. Alamin kung sino talaga. Opo. Matandang kaklase, ang teknolohiyang ito ay paang ikaw noong una. Ru Oksui, huwag kang makialam, itungkol ko. Nasa kritikal na bahagi pa lang ng pagproseso. Ay, hindi si Ruotsui, ako ito. Ano ba ang tinatype mo? Mukhang komplikado. Tingnan mo, ito ay isang matalinong sistema ng interaksyon. Pero sa bahagi ng pag-optimize ng algorithm, medyo nahihirapan ako ngayon. Kaya ang teknolohiya ngayon ay medyo kulang pa. Naniniwala ako na kaya mong ayusin iyan. Yung huling maliit na programa. Maraming nagsabing mahirap, pero nagpuyat ka pa rin. At naayos mo naman, di ba? Boss Wen, nalaman na, ang designer ng software na ito ay ang Jiangshou Chiu Technology Company. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa Jiangshou. Lindsay, magandang balita. Nagustuhan ng pamilya Wen ang iyong sistema. Espesipikong hiniling na makipagkita sa iyo bukas. Dapat kang maghanda ng maayos. Lindsay, anong oras na? Hindi ka pa kumakain? Gusto mo bang hintayin ang taga-kainang mag-out? Malapit nang matapos, natitira na lang ang huling module layout. Pagkatapos ko nito, kakain ako. Hindi, kumain ka muna. Sage. Kung hindi ka kakain, sayang lang ang dinala kong baon. Itatapon ko na lang, magugutom din naman ako kasama mo. Sige, takot na ako sa iyo, kakain na ako ngayon. Matapos mong magtapos, bigla ka na lang nawala. Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Babala, nakadetect ng abnormal na i-address. Ang address information ay Jiangshou Chiu Technology Co., LT. Peyo, talagang hindi ka mawala-wala, ano? Pero akala mo ba, sa ganitong paraan, makukuha mo ang sistema ko? Nakuha ko na. Ito ang source code ng interactive system na dinisenyo ni Lindsay. Yuyu, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Kapag nakuha natin ito, ang investment ng pamilya Wen ay siguradong atin na. Yi, Alam kong magtatagumpay ka. Boss P, Director Song, tumawag ang pamilya Wen. Sabi ni Boss Wen, bukas ng umaga, pupunta siya sa kumpanya natin para mag-inspeksyon. Sigurado ka ba? Si Boss Wen ng pamilya Wen ang pinakamayaman sa Shan City. Siguradong sigurado. Yu, nagawa ko. Yi, alam kong magtatagumpay ka.
Lindsay, si Songy ay 10 beses na mas magaling kaysa sa'yo. Hindi 100 beses. Dahil dito. Ibibigay natin ito kay Boss Wen bukas. Kapag mayroon ito, magkakaroon ang kumpanya natin ng bagong cash flow. Paano kung... Gumulo si Lindsay. Ay naku, ang tanga-tanga ni Lindsay. Paano niya malalaman na kinuha natin ang kanyang proyekto? Mag-inuman tayo. Okay lang ba ako? Huwag kang mag-alala, mas maganda ka ngayon kaysa kay Lindsay. Siguradong panalo tayo. Lindsay, kahit wala ka. Kaya pa rin na makakuha ng investment mula sa pinakamayaman sa Shan City. Magandang araw, Boss Wen. Maligayang pagdating. Isang karangalan. Magandang araw, Boss Wen. Ako ang technical director ng kumpanya. Sungi, hayaan mo akong. Huwag na ang mga formalidad. Pakitawag ninyo si Manager Lin para makilala ko siya. Sino? Nandito na ang lahat ng manager ng kumpanya namin. Hindi ko alam kung sino. Ang tinutukoy niyong Manager Lin. Manager Lin, si Lindsay. Itong si Boss Wen. Hindi kaya para mamuhunan kay Lindsay ang papunta na rito. Kung ganun na, ano ang gagawin natin? Talagang magwawakas na ang kumpanya. Kumalma ka. Mukha bang namumuhunan? Ang mga yan, parang galit. Tiyak na may problema sa walang kwentang software ni Lindsay. At dito sila pumunta para maningil. Pero, Huwag ka ng pero. Paano magkakilala si Boss Wen at ang taong tulad ni Lindsay? Boss Wen, sa totoo lang, si Lindsay ay natanggal na sa trabaho. Tinanggal? Ano ang nangyari? si Lindsay, dahil matagal na siyang empleyado. Ayabang sumasagot sa boss. Sa loob ng mahigit 10 taon sa kumpanya, maraming kliyente ang nawala. Kaya napilitan kaming tanggalin siya. Si Lindsay, hindi lang masama ang ugali, pati teknikal na kasanayan. Ako, isang doktor mula sa abroad, gustong tulungan siya. Ayaw pa niyang tanggapin. Tama, Boss Wen, sabihin ko sa'yo, noong nakaraang araw lang. Sa harap ng buong kumpanya, naiinggit siya sa talino ni Il Song. Nagpahayag ng pag-alis sa harap ng lahat, nagulo ang buong opisina. Wala kaming magawa kundi tanggalin siya. Ang kapal ng mukha ni Songi. Talagang, hindi magaling, baligtad ang katotohanan, ang galing magsinungaling. Boss Wen, dinala ko si Manager Lin para sa iyo. Wen Jingran, tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa maling pag-ayos mo ng mga parameter, bumagsak ang buong sistema. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto? Professor, pasensya na. Kanina ako at si Wenjingran. Habang inaayos ang equipment, aksidente na touch ang core system. Wala siyang kinalaman. Ako ang may pananagutan. Huwag kang magdahilan. Pagkatapos ng klase, ayusin mo ang sistema. At muling iplano ang framework. Mag-backup ka para sa akin. Lindsay, hindi ba't pinalayas ka na sa kumpanya? Paano ka nakapagpakita pa ng mukha dito? Nasaan ng guard? Palayasin siya. Itama ko lang. Ako ang kusang umalis, hindi ako pinalayas. Ano? Hindi ka na makakasurvive sa kumpanya ni Boss Fang? Gusto mong humingi ng tulong sa akin? Huli na ang lahat, sabihin ko sa'yo. Makikipagtulungan na ako kay Boss Wen. Kahit lumuhod ka at makiusap, hindi kita tutulungan. Tama, Lindsay. Huwag mong isipin na pag umalis ka sa kumpanya, hindi na ito tatakbo. Ngayon, kahit si Boss Wen, ang pinakamayaman, ay personal na pumunta dito para makipagtulungan sa amin. Ikaw, wala ka. Boss P, sigurado ka bang si Boss Wen ay makikipagtulungan sa iyo? Kahit hindi siya makipagtulungan sa akin, sa tingin mo makikipagtulungan siya. Sa bagong kumpanya mo, panaginip lang yan. Tama na. Kung kanino makikipagtulungan si Boss Wen, hindi ninyo mahuhulaan. Gusto kong makita ang kanilang software.
Ang dalawang pinakamahusay na software company sa Jiangcheng ay narito na. Kung ganon, ipakita ninyo ang inyong core technology. Para makapag-isip si Boss Wen kung alin ang pakikipagtulungan. Ako si Lindsay, isang overseas returnee EE. Anong kaya mong ipantay sa akin, Lindsay? May lakas ka bang makipagkumpetensya sa akin? Kung inanyayahan na ako ni Director Song, paano ako makakatanggi? Hindi mo inaasahan, Lindsay, na matatalo ka. Ng software na sarili mong disenyo. Okay, kung confidential file ito. Lumabas na kayo. Ngayon ipapakita ko sa iyo, Lindsay, kung ano ang agwat sa pagitan natin. Boss Wen at mga boss, tingnan ninyo ang sistemang ito na tinatawag na Tianfeng. Gumagamit ito ng pinakabagong interactive system. Kaya tunay na smart interaction ang magagawa. Kapag mayroon nito, mababago ang internet. Ang istruktura ng sistemang ito ay napakaganda. Hindi ko inaasahan na ang Sioux Group ay may director na ganito ang kalibre. Talagang karapat-dapat si Director Song bilang overseas returnee EAE. Ang galing niya, sa Pilipinas siguro. Ilan lang ang makakapantay. Boss Wen, hindi ba itong sistema ay sa inyo? SAA, huwag muna. Hintayin natin siya. Lindsay, kahit na itong sistema ay gawa mo, ano naman? Naging stepping stone ka pa rin eh. Lindsay, kung hindi mo kayang magpakita, ang mas magandang sistema kaysa dito, umalis ka na. Huwag kang makasagabal sa paningin ni Boss Wen. Kung ayaw mong umalis, bibigyan kita ng pagkakataon. Ganito na lang. Tumulong ka na lang kay Songy. Ano sa tingin mo? Eyo, hindi ko inaasahan na hindi ka pa rin sumusuko. Kung ganon, hindi na kailangan magpanggap. Director Song. Boss Wen ay bihira lang pumunta sa Jiangzhou. At itong half-finished product lang ang ibigay mo para lokohin siya. Manager Lin, parang hindi ka gaanong bihasa sa pag-uusap na ito. Ang sistemang ito, kahit sa international level, ay nasa pinakatuktok. Hindi kaya totoo ang sinasabi niya. Impossible. Ang data na ito ay napakakomplikado. Mga professor sa ibang bansa ay ilang taon bago nila ito ma-research. Pinaginitan lang niya tayo. Sa tingin ko, dahil hindi mo ako matatalo, nagkakalat ka na lang. Director Song. Ang sistemang ito, saan ba talaga ito nanggaling? Sa tingin ko, mas alam mo ito kaysa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako naniniwala. Ang sistemang ito, isang buong gabi kong pinag-aralan. At siguradong hindi ito half-finished product. Lindsay, alam kong galit ka sa akin dahil hiniwalayan kita. Galit sa akin dahil pinalayas kita sa kumpanya, pero huwag kang magsinungaling. Magsinungaling. Nagkukunwari lang ako na alam ko ang lahat. Ang sistemang ito mula sa unang linya ng code. Ako mismo ang nag-type. Kayo, mga magnanakaw. Ninakaw niyo ang gawa ng iba, tapos dito kayo nagyayabang. Si Lindsay ang nag-design ng sistemang ito. Totoo ba? Impossible. Kahit ang pinakamahusay na team sa bansa, hindi kayang gawin ito. Paano isang tao lang ang makakagawa ng ganito kahirap na programa? Anong sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Inggit ka lang sa talino ni Songy. Guards, dalhin niyo siya palabas. Manager Pei, hayaan muna nating tapusin ni Manager Lin ang sasabihin. Ito rin ang gusto ni Manager Wen. Hindi natin pwedeng payagan si Lindsay. Manager Wen, agkang maniwala sa kanya. Ang SKY Dome System, taon-taon naming pinaghirapan sa Chiu Company. Niloloko ka lang niya. Binili namin ang teknolohiyang ito. Sa kalahati lang ng presyo. Pagkatapos umalis ni Lindsay, ginamit niya ang teknolohiya namin. Ninakaw ang aming core technology. Tapos kami pa ang sinisisi. Ganoon ba? Ang sistemang ito, nagsimula pa noong kolehiyo ako. Pinag-aralan ko ito nang hindi gumagamit ng pera mula sa Xiu Company. Kahit piso. Piyu. Girlfriend mo ako. Pero dahil kay Songy, ginawa mo pa ang ganitang kalokohan? Magsinungaling ka. Tama na. Director Lin, kung sabi mo ito ay gawa mo, ipakita mo ang ebidensya. Ngayon, ano pa ang masasabi nyo? Wala na. Yung una, parang laruan lang. Kaya pala sinabi ni Manager Lin na half-baked. Ang sistemang ito, obra maestra talaga. Impossible. Nasa akin ang source code. Dahil ang ninakaw mo, draft ko lang yon mula ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko inakala na sa posisyon mo ngayon. Hindi mo pa rin nakikita ang simpleng flow na to. Director Song, ang ninakaw mo. Hindi lang ang research ni Lindsay, kundi pati ang core secret. Ng 28 kumpanya, ito ay krimen sa negosyo. Nakapag-report na ako sa pulis.
May report kami na may malubhang krimen kayong ginawa. Sumama kayo sa amin. Songi, ayoko nang pumasok. Sabihin mo na si Lindsay na. Ikaw ang nag-udyok sa akin na kunin ang laptop niya. Sabihin mo na. Kalokohan mo. Si Lindsay ang nag-iwan sa'yo. Nagalit ka dahil nawalan ka ng pag-ibig. Kaya ikaw mismo ang nagnakaw ng USB. Ano bang pakialam ko diyan? Kasundo pulis. Hindi ako ang may kasalanan. Pinapapagawa lang niya sa akin. Ikaw. Ano bang sinasabi mo? Dahil sa'yo ako nakipaghiwalay kay Lindsay. Dahil sa'yo ako nawala ng kontrata, ikaw. Ngayon binabaligtad mo na ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tanga. Kusa mong ginawa yon. Ano bang pakialam ko diyan? Lindsay, patawarin mo ako, nagkamali ako. Patawarin mo na ako, pwede ba? Lindsay, Etsy. Kalimutan mo na lang ako. Palayain mo na ako. Hindi naman kayo nagsisisi sa ginawa ninyo, kayo. Alam lang ninyong nagkaproblema na kayo ngayon. Opisyal, pakiusap gawin lang po ninyo ang lahat ayon sa batas. Lindsay. Nagsisisi na ako. Director Lin, masaya ang ating pakikipagtulungan. General Wen, masaya ang ating pakikipagtulungan. Dating kaklas, hindi ko alam, pagkatapos ng maraming taon, nakikilala mo pa ba ako? Ikaw, Wen Jingran. Ako nga, Director Lin, tapos na naman nating napag-usapan ang negosyo ngayon. Hindi ko alam kung may karangalan ba akong imbitahin ka. Henyo sa teknolohiya, na kumain tayo ng hapunan? Alam ko ito.